Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy. Ngayon, atin pong susundan yung ating pong revival nung kahapon. So this time, we will studying the part 2 ng ating pong revival. Again, please open your Bible with me sa aklat po ng 1 King chapter 19 verses 1 down to 4. 1 King chapter 19 verse 1. Nagngingit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Ito rin at higit pa rito ang iparusa sa akin ng Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay, tulad ng ginawa mo sa kanila." Natakot si Elias kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay." We are now in the series of revival. So, sa atin po sa revival, katulad ng ating sinabi kahapon, bawat isa sa atin, kailangan natin ng revival. Bawat isa sa atin kasi dumadaan sa punto na bumababa na yung ating spiritual eagerness. No, yung ating desire na magstay sa presensya ng Lord sa maraming kadahilanan. At kahapon na pag-usapan natin yung kadahilanan ng kapaguran. We need a revival kasi pagod na tayo. We need a revival kasi gusto nating muli ay manumbalik yung lakas, yung sigla na meron tayo. Hindi lamang sa paglilingkod sa Panginoon, kundi yung lakas at sigla na ibinabato natin sa mga taong nakapaligid sa atin, sa family, sa trabaho, sa community na kinabibilangan natin. So, yun po ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng kadahilanan bakit natin kailangan ng revival. And this time, sa ating part 2 ng revival, sabi po dyan, tingnan natin, chapter 19, verse 10. Ang sabi po dito, 1 King chapter 19, verse 10. Sumagot si Elias, "Dahil po sa aking pagmamalasakit para po sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." So ito yung sitwasyon na kinausap na ni Yahweh si Elias. "Elias, bakit ka ba nandito? Elias, anong ginagawa mo rito?" Kumbaga, gustong sabihin ng Panginoon, bakit ka tumakas? Bakit ka lumayo? Hindi naman kita iniwan. So dito po, sabi po dito ni Elias, pinatay na po silang lahat. Alam mo yung, saan galing yung term na pinatay na pong lahat ng iyong lingkod, ako na lamang ang natitira? Samantalang kagagaling lamang ni Elias sa isang victorious event na ang namatay ay lahat ng propeta ni Baal. And yet sa kanyang isipan, ito ay baliktad. Ito ay nabaliktad. Ang sabi niya, namatay na pong lahat ang iyong mga lingkod, ako na lamang ang natitira. Ang worst nito, hinahanap pa ho nila ako at gusto nila akong patayin din. Now, the second reason why do we need a revival, it's because we are lonely. We need a revival from tiredness. We need a revival from
loneliness. Yung term na ako na lamang po yung natitira. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na feeling mo ikaw na lang? Ikaw na lang yung gumagawa ng paraan, ikaw na lang yung kumikilos, ikaw na lang yung nag-iisip ng solusyon. Tapos pag ikaw yung may kailangan, ikaw lang din yung matatakbuhan ng sarili mo. Laging ako, sarili ko, at wala ng iba. Ganun yung mga statement, and usually ito yung nararamdaman ng mga tao na nakakalimutan na may Diyos nga pala nakasama tayo. Ito yung nararamdaman ng mga taong ang tendency ay magpakamatay, tumalon sa building, maglahong parang bula. Kung naranasan mo na ito, kapatid, gusto kong maramdaman mo sa oras na ito na hindi totoo ang statement na yan na ako na lamang po mag-isa. Hindi totoo ang statement na yan. That statement is completely a full lie mula sa kaaway. Dahil alam natin, hindi tayo nag-iisa. Tingnan natin. Kapag binasa natin yan, verse 11, ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh, umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas ka, Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Nang narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Natanong na to ni Lord sa umpisa pa lang. Elias, bakit ka narito? And then sumagot siya doon sa verse 10. Tapos pinakita ni Lord yung kapangyarihan niya. God showed His power. Kung ikaw ay nalulungkot, alam niyo sa totoo lang, ang karamihang sakit na nararanasan ng tao ngayon ay bunga ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay isang mukha ng stress. Saan galing yung stress? Sa sadness. At itong kalungkutan na to, hindi siya kaya kasing gamutin ng party, hindi siya kayang gamutin ng fellowship. This is the reality. Yung loneliness na meron, yung deeper loneliness na meron ng isang Kristiyano, hindi ito kayang gamutin ng church fellowship. Hindi ito kayang gamutin ng pagkain. Hindi ito kayang gamutin ng presensya ng mga kapatiran. Tanging presensya ng Diyos ang makagagamot sa deepest loneliness na meron tayo, mga kapatid. Tingnan po natin ang gamot na binigay ng Panginoon, and yet bulag si Elias para makita iyon. Ang sabi doon ng verse 11, sabi ni Lord, lumabas ka, no? Lumabas ka. Sa totoo lang, hindi po nag-iisa si Elias. Sabi niya, ako na lamang po ang natira. Hindi mo ba nakikita yung kausap mo? Hindi ka nag-iisa kasi may kausap ka nga eh. Kausap ni Elias si Yahweh. And he never realized, no? He did not realize that siya ay kasama ni Yahweh. Na sila'y sanggang dikit ni Yahweh. Sometimes people around us will leave us. People around us hindi magpaparamdam sa atin, even our pastor, even our workers in the church, even your best friend, even your husband or your wife. Hindi sila magpaparamdam sa'yo na nandan siya. Pero si Lord, lagi niyang ipinaparamdam na nandyan siya. Take note, kausap ni Elias si Yahweh. So hindi nag-iisa si Elias. Yahweh is with Elias. This time, hindi ka po nag-iisa. Kausap mo ako. Kausap mo ang ating Panginoon. So tayo ay marami. Kausap natin yung mga taong kasama natin sa live na ito. Hindi tayo nag-iisa. And the best thing of all, kasama natin nga si Yahweh at hindi tayo iniiwanan kahit matapos ang devotion na ito. No?
Kasama natin si Yahweh. Sabi doon, God showed His presence. Nagpakita ang Diyos ng kanyang presensya. Nagsalita siya. Pero alam nyo, bulag si Elias. Sabi ng Lord, anong ginagawa mo rito? The same yung sagot ni Elias. Ang sabi ni Elias, sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikda ng bayang Israel ang inyong tipan. Alam niyo yung sinabi niya sa verse 10? Inulit niya ng verse 14. The same question, the same answer. Samantalang bago siya tinanong uli ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon, dapat hindi na the same yung answer niya. Why? Because God showed His presence. Pinakita ng Diyos ang presensya niya. Nagsalita siya, tinatanong siya, and actually, nakalimutan din ni Elias na yung nagbigay sa kanya ng pagkain ay angel. So, kung feeling mo nag-iisa, the most or the peak na pwedeng magawa ng Panginoon ay mag-send ng anghel para sa'yo. So, hindi ka nag-iisa. Si Elias, hindi siya nag-iisa. The angels are with him. God is with him, no? Yahweh is with him. Hindi siya nag-iisa. Kapatid, huwag mong hayaan na kainin ka ng kalungkutan at sabihin sa iyong, ako na lamang lagi, ako na lang mag-isa. Hindi. God is with you. I want to encourage you this morning. Gaano man kalalim ang lungkot na meron ka, you have to realize and believe God is with you. Again, hindi yan kayang gamutin ng pagkain, hindi yan kayang gamutin ng fellowship, pero kaya yang gamutin ng understanding and believing that God is with you. Yung kalungkutan, yung pag-iisa, God is with you, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Now, God showed His presence. Secondly, God showed His power. Pagdating po noong verse 11 and verse 12, God showed His power. Ang sabi po ng verse 11 and verse 12, umihip ang hangin, lumindol, kumidlat. Kumbaga, pinakita ng Lord, pero napakaganda ng statement. Ang sabi po dito ng statement ng verse 11, pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh, umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, kumidlat, ngunit wala sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang tinig ni Yahweh. Lumindol, humangin, kumidlat. Lahat ng yon ay isang galaw ng nature na hindi kayang hadlangan ng kahit na sinong makapangyarihang tao. Hindi kayang pigilin. Diyos lang ang makagagawa noon. And yet yung statement, wala sa hangin, wala sa lindol, wala sa kidlat si Yahweh. So, hindi pa yon ang full power ng isang Diyos na pinaglilingkuran ni Elias. Pinakita yun ng Panginoon. Hangin pa lang, I can crush the mountain. Sabi doon, nagkadurog-durog ang bato. Gustong ipakita ng Panginoon, anak, hangin lang ang hangin lang ang katumbas nung kinakatakutan mong si Jezebel. Pag yung ginapahangin ko, hindi gumuho yung palasyo, siya'y nadurog. Ay kung yung ang bundok ay nagkadurog-durog, how much more yung mga kalaban mo? Ngunit si Elias ay bulag na bulag ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pag-iisa. Bulag na bulag siya at hindi niya yun nakita. Kaya nung tinanong siya ni Yahweh, the same yung kanyang answer. Nag-iisa na lamang po ako. Kinain siya ng kalungkutan. Alam mo ba, ang mga tao, lalo na ang mga Kristiyano, kapag pinasok tayo ng kalungkutan at pinabayaan natin ito, mabubulag tayo na hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa pala sa buhay natin. Makakalimutan natin that God is the most powerful. Nakakalimutan natin na gaano man kalaki yung problema namin, our God is greater than any problem that we could ever have.
mananampalataya lang tayo kung magtitiwala lamang tayo. Yung tipong kakandong tayo sa Panginoon at magsasabing tayo, sige na po, you take charge na. Kung gagawin lamang natin yun, sa palagay mo ba tatanggihan ka ng Panginoon? Ang loneliness na meron ng isang Kristiyano ay kayang gamutin ng pagkandong sa presensya ng Diyos. Kayang-kaya yang gamutin ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Gustong ipakita ng Panginoon, hangin pa lang kaya ng durugin kung ano man yung problema mo. May kidlat pa, may lindol pa, so what else? What else? Na gusto mong takasan at gusto mong kitlin ang iyong buhay. Ang mga bagay na ito ay simpleng bagay lamang sa Panginoon. So this time, kung meron kang pinagdadaanan, kapatid, I want to encourage you, hindi ka nag-iisa. God is with you. At yung God na yon na umibig sa'yo ng lubusan, kaya pinadala ni God the Father, yung kanyang anak na si Jesus. At yung Jesus na yon na pinananampalatayanan mo, no? He has the control, every power sa langit at sa lupa. Kaya wala kang dapat ikatakot o alalahanin. Just have faith in Jesus. God can shake the world for you. Sa totoo lang. This is the statement that I want to share this morning. God can shake the world for you. Para lang sabihin sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka nag-iisa, kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Thank you for being with us. Yes, Lord, we need a revival. Bunga ng kapaguran, feeling namin kami lang mag-isa. Bunga ng nakakasawang routine ng buhay na parang walang katapusan. Pakiramdam namin, Panginoon, walang tumutulong sa amin. Mag-isa lang kaming lumalaban sa suliranin na meron kami. Thank you for reminding us this morning. Thank you for reminding us this morning, O Lord God, that you are with us. At ikaw ay makapangyarihan, higit sa lahat. At ang mga bagay na meron kami, Panginoon, na parang papatayin na kami at lalamunin na kami ng kalungkutan at suliranin. Thank you, Panginoon, dahil pinakita mo you are greater than this. You are stronger than this. And thank you, Lord, dahil pinili mo na kami samahan at hindi iwanan. Panginoon, palakasin mo po ang bawat taong nasa ganitong kalagayan ngayon. Yung mga pagod, yung mga malungkot, yung mga feeling nag-iisa. Ipakita mo ang iyong presensya, iparamdam mo sa amin ang iyong presensya, Panginoon. And we pray na kami ma-revive, Panginoon, para minsan pa muli kami magsumigasig sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, at sa umagang ito, inaangkin po namin yung revival na ginawa mo at gagawin pa sa aming mga puso so that matatabunan ang loneliness, mapapalakas ang tiredness. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So isang punong-punong umaga na puno ng kasama online, kasama sa church, kasamang nananalangin, at higit sa lahat, kasama po natin ang Espiritu ng Diyos. Ang Panginoong Jesus na ating nakipag-isa sa atin. Amen? Mapagpalang araw sa ating lahat.